Puri po sa ating Panginoon, pinupuri po natin siya sa umagang ito sapagkat patuloy niya po tayong pinapagkalooban ng buhay at pagkakataon upang patuloyan po ang kanyang mga salita. Amen. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming maraming salamat po sa patuloyan mo pong kahabagan sa aming mga buhay. Pinapapurihan ka po namin at patuloy ang pinapasalamatan sa lahat po ng kahangahangang mga bagay na ginagawa mo po sa buhay po ng bawat isa. Humingi din po kami ng tawad kung may naisip po kami o nagawa, mga nasabi na hindi po ayon sa iyong kalooban. Patawarin mo po kami. Salamat po sa umagang ito sa Numbers chapter 28 na amin pong mapapagbulay-bulayan at patuloy ng aming pagpapasalamat dahil naniniwala kami, Panginoon, na kasama ka po namin. Sinasamahan mo po kami, Banal na Espiritu Santo. At salamat din po na sa patuloy ang pagsasalita mo po para po sa aming lahat. Kontrolin mo po ang aking dila, Panginoon. Yung mensahe mo lamang po ang siya kong masabi sa umaga pong ito, aming Panginoon. At salamat din po sa kaayusan ng aming mga ginagamit para sa live na ito. Pinagpala mo na rin po ang mga nakakapanood at nakakapakinig na po nito. Sa iyong lahat ng papuri, pagsamba at tanging pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po ay pagpalang araw po sa ating lahat. Excuse me po. At salamat po sa Panginoon na muli po ay tayo ay nagkasama-sama dito po sa ating online Bible study. Ito na po tayo sa Numbers chapter 28. Ang pamagat nga po is, what do I have to offer? So ano nga po ba yung dapat po nating ipinapagkaloob sa ating Panginoon? Kasi dito po sa Numbers chapter 28, precisely po ay binigyan ng um, directions si Moises para po sabihin sa mga Israelita kung ano po yung dapat nilang i-offer para po sa ating Panginoon. Ipabasahin po muna natin ito. Sabi po dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na sila'y mag-alay sa akin ng mga handog na pagkaing butil, handog na susunugin at mababangong handog sa takdang panahon. So ito pong tatlong kategoryang ito po yung mga may nagbigay ng direction po ang ating Panginoon ng mga dapat po nilang gawin tungkol sa handog na pagkaing butil, handog na susunugin at mababangong handog sa takdang panahon. Ito ang ihahandog nila sa akin araw-araw bilang handog na susunugin. 2 tupa na tig-1 taong gulang at walang kapintasan, isa sa umaga at isa sa hapon. Ito'y sasamahan ng kalahating salop ng harina at minasa sa 1 litrong langis ng olibo. Ito ang pang-araw-araw ninyong handog na susunugin tulad ng sinabi ko sa inyo sa bundok ng Sinai, isang mabangong handog sa akin. Samahan ninyo ito ng 1 litrong handog na inumin na inyong ibubuhos sa dakong banal para sa akin. Ang isa pang tupa ay ihandog nga sa hapon at sasamahan din ng handog na pagkaing butil at handog na inumin, tulad ng handog sa umaga, upang ang usok nito'y maging mabangong samyo para sa akin. Tuwing araw ng pamamahinga, 2 lalaking tupang tig-1 taong gulang at walang kapintasan ang inyong ihahandog. Sasamahan din ito ng handog na pagkaing butil at handog na inumin. Ang handog na pagkaing butil ay 1 salop na harina at minasa sa langis ng olibo. Ito ay ihahandog ninyo tuwing araw ng pamamahinga, bukod sa pang-araw-araw ninyong handog. Tuwing unang araw ng buwan, ito naman ang ihahandog ninyo: 2 batang toro, 1 lalaking tupa, at 7 batang tupa na walang kapintasan.
Ang handog na pagkaing butil ay isa't kalahating salop ng harinang minasa sa langis para sa bawat toro. Isang salop para sa isang tupa at kalahating salop naman sa bawat batang tupa. Ito ay handog na susunugin. Isang mabangong samyo para sa akin. Ang inuming handog naman ay 2 litro para sa bawat toro. Isa at 1/3 litro sa bawat lalaking tupa at 1 litro naman sa bawat batang tupa. Ito ang buwanan ninyong handog. Bukod sa pang-araw-araw na handog na susunugin at handog na pagkain, maghahandog pa rin kayo ng isang kambing na lalaki para sa kasalanan. Ang ikalabing-apat na araw ng unang buwan ay pista ng Paskwa ni Yahweh. Ang labing-limang araw ang simula ng pista at 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Sa halip, magdala kayo ng handog na susunugin. Ito ang ihahandog ninyo. 2 batang toro, isang lalaking tupa, at 7 tupang tigi-1 taong gulang at walang kapintasan. Ito'y sasamahan ninyo ng handog na pagkaing butil. Isa't kalahating salop ng harina na minasa sa langis para sa bawat toro. Isang salop sa bawat lalaking tupa at kalahating salop sa bawat batang tupa. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa katubusan ng kasalanan ng bayan. Ang mga ito'y ihahandog ninyo bukod pa sa pang-araw-araw na handog. Sa loob ng 7 araw, iyan ang mga handog na inyong susunugin. Isang mabangong samyo para sa akin. Ito'y inyong gagawin maliban pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog at sa inuming handog. Sa ika-7 araw, magdaraos muli kayo ng banal na pagpupulong. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Sa unang araw ng pista ng pag-aani, magdaraos din kayo ng banal na pagpupulong at doon ninyo ihahandog ang unang ani ng inyong mga bukid. Huwag din kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Sa halip, mag-alay kayo ng handog na susunugin. Handog na mabangong samyo kay Yahweh. Ito ang inyong ihahandog. 2 batang toro, isang lalaking tupa, at 7 batang tupa. Sasamahan ninyo ito ng handog na pagkaing butil. Isa't kalahating salop ng harina na minasa sa langis ng olibo para sa bawat toro. Isang salop para sa bawat lalaking tupa at kalahating salop para sa bawat batang tupa. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa katubusan ng kasalanan ng bayan. Ito ihahandog ninyo kasama ng handog na inumin, bukod sa pang-araw-araw na handog na susunugin at handog na pagkaing butil. Kinakailangang ang mga ito'y walang kapintasan. So sa lahat po ng ihandog ng mga Israelita, ayon po sa pagkautos ng ating Panginoon dito po kay Moises, dapat po lahat ng ihandog para sa Panginoon ay walang kapintasan. Sabihin nga po, walang kapintasan. Yes po. So walang kapintasan meaning hindi pwedeng may sakit yung i-offer sa Panginoon, hindi pwedeng may kapansanan, hindi pwedeng gulo-gulo ang buhok nung i-offer na hayop sa Panginoon, hindi pwedeng kulang yung kaniyang dapat 2 mata, hindi pwedeng isa lang yung i-offer, dapat walang kapintasan, blameless. No po? So ganito po yung standard na ipinagkaloob ng Panginoon sa mga Israelita na kanilang i-offer sa Panginoon bukod pa sa pang-araw-araw na handog na susunugin at handog na pagkaing butil. So kapag ganito po ang in-offer ng mga Israelita, walang kapintasan, ito po ay magiging mabangong samyo para po sa ating Panginoong si Yahweh.
So basically po, ito po yung kinakailangang gawin ng mga Israelita to please God at makuha po ang pagpapala po para sa kanilang mga buhay. Ano po? Hindi po sila pwedeng gumawa base sa kanilang mga terms, kundi merong direction ang ating Panginoon para kanila itong sundin. Ano po? So ito po yung mga requirements po para sa mga Israelita. Okay po. At syempre, itong mga requirements na ito, since araw-araw na po ito nilang ginagawa, so naging, kung baga, routine na po ito. Routine na po nila ito. Po. So, kung gagawin nga natin ito, magiging mabigat para sa atin kasi hindi naman ito ang ating kinasanayan. Po. So, pero po, dito po sa again, ito pong mga utos na ito specifically po ay para sa mga Israelita. Pero noon pa lamang po ay pinahahalagahan na ng Panginoon ang pagsunod sa kanyang mga utos. Sabi nga po, pagsunod sa Panginoon. Po, sabi nga po sa 1 Samuel chapter 15, verse 22. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa kanya? Ano po ang sabi pa ni Samuel? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. So obedience to God's command was actually more important to him than the sacrifice itself. Kaya nga binigyan po ng standard ang mga Israelita nitong panahong ito. If they want to please God, kung talagang gusto nilang mapapurihan ang Panginoon, mapasaya ang Panginoon, kailangang ito ang kanilang susundin. Opo? Kasi precise naman po ang bawat direksyon ng ating Panginoon sa mga Israelita. Kasi mas mahalaga sa Panginoon ang pagsunod. Po. Again, basahin po ulit natin. Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. So yun nga po, sa ating mga panahon ngayon, hindi na po tayo ine-expect ng Panginoon na i-offer tong mga burnt sacrifices na ito. No po, na katulad ng mga ginagawa ng mga Israelita noong unang panahon. Kasi nga po, ito po ay tinapos na pong lahat ng ating Panginoon. No po, ang kanyang sariling dugo, ang kanyang ipinangbayad para sa atin, para tubusin tayong lahat sa mga pagkakasala. Po. So, hindi na po natin kailangang pang ulit-ulitin na gawin ito. Katulad ng mga ginawa noon ng mga Israelita na iba pa yung pang-araw-araw nilang handog, no po? Iba pa din yung gagawin nila every araw ng pamamahinga. Iba pa din yung gagawin nila kapag may mga feasts silang tinatawag na utos din po ng ating Panginoon sa kanila. So tayo bilang mga tagusunod ng ating Panginoon, kailangan ay maingat pa rin po nating sinusunod ang kautusan ng ating Panginoon. Po, kasi po kung paanong mahalaga sa Panginoon na binibigyang halaga ang kanyang kabanalan noong unang panahon, noong panahon ng mga Israelita. Noong panahon na ito na Old Testament, ay ganun pa rin po pinahahalagahan ng Panginoon ang atin pong pagrespeto sa kabanalan niya. At yun nga po yung sa pamamagitan ng pagsunod po sa ating Panginoon. Po, sabi nga po dito sa Roma chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal,
at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So kung paanong binigyan po ng kapurihan ng mga Israelita, kung paanong napasaya nila ang Panginoon noong panahon sa pamamagitan ng kanilang pagsunod sa kung ano ang kagustuhan ng Panginoon. Pwedeng-pwede din po nating mapasaya ang Panginoon kahit sa ating panahon ngayon. At nag-set din po ng standard ang ating Panginoon para ito po ang ating sundin. Na dapat po kapag inaalay po natin ang ating sarili sa Panginoon, dapat po ito ay isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Opo. So kung paanong, 'di ba, may mga thinking tayo na ang bigat naman ng direksyon ng Panginoon sa mga Israelita noong panahon ng Old Testament. Hindi po ba ay mas mabigat ito? Kasi biruin mo po, araw-araw, bawat sandali ng iyong buhay, dapat napaparangalan mo ang Panginoon. Napapasaya mo ang Panginoon. Opo. At bawat minuto ng iyong buhay, dapat niaalay mo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ang kabanalan po ay hindi nababase sa lugar. Kahit po ikaw ay nasa iyong tahanan, kahit po ikaw ay nasa CR, kahit po ikaw ay nakasakay sa isang sasakyan, kahit po ikaw ay namamalengke o nagbi-business ka o nagtatrabaho ka, kailangan naihahandog mo pa rin ang iyong sarili bilang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Kung gusto po natin po talaga na masamba ang Panginoon. Ang pagsamba po ay hindi po natatapos sa pagsayaw, pagkanta, pagtugtog, pag-awit, pagtalon, pagtaas ng mga kamay. Hindi po ito natatapos doon. Ito po ay manifestation lamang po kung gaano mo po talaga iniaalay ang iyong sarili sa Panginoon. So itong buhay na to, dapat po maging karapat-dapat na pagsamba na sa Panginoon. Yung ating pag-iisip, dapat iniingatan po natin. Dapat yung mga iniisip pa lang natin, nagbibigay kaluguran na sa Panginoon. Yung ating mga sinasabi, nagbibigay kaluguran na sa Panginoon. And even yung ating mga ginagawa, nagbibigay na dapat itong kaluguran sa Panginoon. Nakikitaan na dapat tayo ng kabanalan, lalo na tayo na mga binanal na ng Diyos. Tayong mga nakatanggap na sa Panginoon. Tayong mga nananampalataya na sa Panginoon. Makita ang kaibahan ngayon na inialay mo na at patuloy ang inaalay sa Panginoon ang iyong buhay. Po, so talagang patulong tayo sa Panginoon na kung paanong, again, may standard ang Panginoon kung paano siya mapapaluguran ng mga Israelita noong panahon ng Old Testament. Ganon din naman po, may standard pa din ang Diyos ngayon. Ibig sabihin, hindi tayo lalapit sa Panginoon base sa kung paano lang natin gusto itong gawin. Opo, kundi precisely nagbigay ang Panginoon ng utos na dapat din nating sundin, na ang sabi nga ay ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. So kung gusto mong mag-alay sa Panginoon, kung gusto mo talagang masamba ang Panginoon sa iyong buhay, ganito po ang dapat nating pag-aalay na ginagawa sa Panginoon. So what do we have to offer? Our very lives. Po, ito po ang dapat nating unang-unang na i-offer sa Panginoon. Ang yung buhay natin mismo. Po, kasi kahit gaano pa kalaki ang ating ilagay sa ating tinatawag na tithes and offerings. Na po, kahit gaano pa kalaki ito, kung unang-una sa lahat, hindi natin naiaalay
ang ating sarili sa Panginoon, ay wala po na itong halaga lahat. Kaya unang-una sa lahat, po, tanggap na tayo sa Panginoon ng kanyang habag, ng kanyang regalong kaligtasan. Ito po ang karapat-dapat na pagsamba natin sa Panginoon. Ano pa po? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Lalo na po ngayon na pasama na po talaga. Ibang klase na po ngayon ang mundo. Ano po? Hindi na po talaga minsan ay pinaghalo na, ano po? Pinaghalo na ang sa Panginoon at ang sa mundo. Kaya nga po ang sabi dito, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kaniyang kalooban. No po? Dapat talaga unang-una sa lahat, kapag binago na ng Panginoon ang iyong puso, patuloy mong ipabago sa Panginoon ang iyong pag-iisip para maunawaan talaga nating mabuti kung ano ang sa Panginoon at kung ano ang sa mundong ito. No po? Kasi nga, sa panahon natin ngayon, napapaghalo na ang sa Panginoon, maging yung hindi sa Panginoon. Yung hindi naman talaga sa Panginoon, ipinipilit ng sa Panginoon ito. No po? Kasi nga, hindi hinahayaan ang Panginoon na baguhin ang pag-iisip. Kasi the moment na binago ng Diyos ang ating pag-iisip, mauunawaan natin ang kanyang kalooban. Kaya nga po tayo nananalangin sa Panginoon. Kaya po tayo dumudulog sa Panginoon. Kaya po tayo nakikipag-communicate sa ating Panginoon. Kasi habang nakikipag-communicate tayo sa Panginoon, patuloy ang binabago ng Panginoon ang ating pag-iisip at nauunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Kaya nakakapagdesisyon tayo ng tama at ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi dito, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, kapag hindi natin nagagawa kung ano ang mabuti, kung ano yung, kapag hindi natin nagagawa yung mga kalugod-lugod sa Panginoon, at kapag hindi natin nauunawaang mabuti yung kalooban ng Diyos, ibig sabihin po, hindi pa po natin totally hinahayaan ang Diyos na baguhin ang ating pag-iisip. Ibig sabihin, hinahayaan mo pa rin yung kaibigan mo na baguhin ang iyong pag-iisip o yung kausap mo na baguhin ang iyong pag-iisip. Mas better po na ang Panginoon ang hayaan po natin na baguhin ang ating uri na kung paano tayo mag-isip po para magawa natin kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos at tuloy-tuloy po nating maialay sa Panginoon ang ating mga buhay bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ito ang karapat-dapat na pagsamba natin sa Panginoon. Ito ang standard ng pagsamba sa Diyos. Kaya ito po yung dapat nating sinusunod at ginagawa. Tulad po ng pagsunod na ginawa ng mga Israelita sa ating Panginoon. Po, kung anong utos ng Panginoon, yun lamang din po ang kanilang ginawa. Pero pwede ding may magsabi na may mga pagkakataon talaga na nagiging matigas ang ating ulo. So kung nagkaroon ng ganong pagkakataon, wala ibang dapat gawin kundi magbalik loob lamang sa Panginoon. Huwag nang pagtagalin ang pagiging matigas ang ulo. Tulungan po tayo ng Panginoon at patuloy ang kahabagan ng Panginoon ang sumaating lahat. Hindi naman po natin talaga kayang sumunod sa ipinag-uutos ng Panginoon. Katanging-tanging lamang po ang pwedeng makatulong sa atin. Pero, kailangang desisyonan mo din. Po,
Kailangan desisyonan mo din na makipag-cooperate sa Holy Spirit. No po? Makipag-cooperate ka sa pinapagawa sa iyo ng Holy Spirit. At hayaan mo siyang kumilos sa iyong buhay para magawa natin kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming maraming salamat po sa patuloy kahabagan mo po sa aming lahat. Nawa, Panginoon, ay talagang maunawaan po namin ang sinasabi dito po sa Romans chapter 12. Nawa, Panginoon, ay talagang maialay namin sa iyo ang aming buhay. Masamba ka namin sa anumang aming ginagawa. Ngayong sa araw na ito na ibinigay mo po. Nawa ay masamba ka namin, Panginoon, sa buong araw na ito. Mapapurihan ka namin, magbigay kaluguran kami sa iyo sa lahat ng aming iisipin, sasabihin at gagawin. Patawarin mo po kami, aming Panginoon, na alam naman po namin na ang mabuti, pero hindi pa rin po namin ito ginagawa. Patawarin mo po kami, Panginoon. Salamat po sa araw na ito. Muli, binigyan mo po kami ng pagkakataon para patuloyan pong magawa yung magbibigay kasiyahan sa iyo. Maraming maraming salamat po, Ama, for giving us this chance po today na magampanan po yung mga dapat naming ginagawa bilang mga anak mo, bilang mga tagasunod mo, bilang mga nagsasabing nagmamahal sa iyo. Salamat po aming Panginoon sa buhay po ng aming mga kapatiran na nakakapanood, nakakapakinig ng live na ito. Nawa, Panginoon, ay patuloy mong katagpuin ang kanilang pangangailangan ayon po sa iyong kalooban para po sa kanila. Patuloy mo pong baguhin ang kanilang mga isipan, Panginoon, ang aming mga kaisipan para patuloyan po kaming makagawa ng mabuti at patuloyan ka naming mapasaya sa buhay na ito. Kasi mas masaya kami, Panginoon, every time na napapasaya ka po namin. Salamat po sa anumang pinagdadaanan ng bawat isa. Katagpuin mo po, Panginoon. Katagpuin mo. Huwag mo pong hayaan na yung mga pinagdadaanan ng bawat isa ay maging rason para patuloy mo pong bigyan ng pagkakataon kami na tunay na makalapit sa iyo, Panginoon. Tunay na makapag-alay sa iyo, Panginoon. Tunay po na masamba ka po namin, Panginoon. Di lamang po sa aming pananalita, kundi makita po sa aming magawa, Panginoon. Kahambagan mo po kami. Salamat din po sa patuloy mo pong pag-iingat sa aming Daddy sa kanyang pagmimisyon po sa Japan. Salamat din po sa mga kapatiran na nandun. Salamat din po sa mga kapatiran po na nangangailangan ng kagalingan. Salamat po. Patuloy po silang paghimalaan, Panginoon. Sa mga nangangailangan po ng trabaho, bigyan mo po sila, Panginoon. Sa anumang kanilang pangangailangan, Panginoon, mga kapatiran from Miracle of Life and from other fellowship, Lord God. Natagpuin mo po ang pangailangan ng bawat isa. Patuloyan kaming umaasa sa iyo. Ikaw na tutulong sa amin para mabago ang aming kaisipan at patuloyan kaming makagawa ayon sa iyong kalooban. Maraming maraming salamat po sa patuloy pagkilos mo po sa buhay po ng bawat isa sa amin. Sa iyo pong lahat ng kapurihan at tanging pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon, maging sa lahat po ng mga nakapanood at nakapakinig sa atin sa araw na ito. Yes, Daddy, maraming salamat po sa Panginoon sa inyo pong buhay. Patuloy po kayong papagtagumpayin ng Panginoon dyan po sa Japan. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Pastor dito at ng kanyang mga mahal sa buhay. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng Ate Caris at ng kanyang buong pamilya ni Deng at ni Lucille.
ni Micah at ng kanyang pamilya, maging ng aking nag-iisang asawa at ng aming mga anak. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Ate Irene. Loobin po ng Lord na magkita-kita po tayo mamayang gabi at 7 p.m. at sama-sama po tayong dumulog sa pananalangin. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating kapatid na Cherry from Hong Kong. Patuloyan po kayong samahan ng Panginoon at papagtagumpayin din po kayo ng ating makapangyarihang Diyos. Gayon din po sa ating ate sa kanyang buong pamilya. See you po mamaya. Ganon din sa ating Mama Len at sa Kuya Ronnie at patuliyang himala po para kay Papay at salamat din sa patuliyang himala kay Mamang. Salamat din po sa Panginoon sa pamilya po ng Mama Beng at salamat din po sa Panginoon sa mga kamag-anakan po na nasa Bicol. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Ate Elena, Kuya Randy at ng inyo pong mga anak at patuloyan pong maging enough yung supply niyo po ng milk para sa inyo pong newborn. Salamat din po sa ating kapatid na Patuloyan kang palakasin ng Panginoon kasama ang iyong mga boys. Salamat din po sa inyong mga anak na patuluyan pong nagbibigay aliw po sa inyo. Patuloy po kayong aliwin ng Holy Spirit. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating nanay Lorna Villanueva Gayas, Tatay Uming, sa inyo pong mga anak at mga apo. Gayon din po sa ating kapatid na Chrissy, Melchor at si Mary Mel na hindi ko po alam kung nasa apayaw kayo. Patuloy kayong sama ng Panginoon. Gayon din po ang ating Kuya Bernie. Hello po. Salamat po sa inyo, maging sa nag-iisa mo pong asawa at sa inyo pong mga anak. Patuloyan po kayong mga kapatiran from Apayao and from other fellowship. Maraming salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ng ating Mare. See you later, Mare. Salamat sa buhay ni Nanay Gloria at ng iba mo pang at ng iyong mga kapatid at mga pamangkin, mga bayaw at tama ba? Yes, mga bayaw at hipag. Salamat din po sa buhay po ng ating Nanay Lemya. Hello po, patilan kayong paghimalaan ng ating Panginoon. At salamat din po sa lahat po ng mga nakapanood at nakapakinig ng live na ito. Araw-araw po ito at 7:30 AM. Ipagpaumanhin po kung di ko po kayo nag-greet, hindi ko po nakita yung inyo pong ano po. Patawarin niyo po ako, pero kilalang kilala po kayo ng ating napakabuting Diyos. Amen? Bukas po ulit, ay mamayang gabi po pala at 7 p.m. Palagi po sa Diyos ang kapurihan.